So, good afternoon guys. Kung makikita nyo nga is maliwanag pa dito. Ito ay 4:30 ng hapon kami dumating. Nakapag-set up na kami. Hindi na ako nakapag-video kasi nagmamadali kami dahil baka abutin kami ng gabi. First time nga namin dito sa Manuel Uy Beach Resort, and ang masasabi ko rin naman is maganda yung place, maganda yung location, and yung sand niya is pino rin, so white sand rin siya. Ito yung view namin at night at wala akong masasabi dahil sobrang lakas ng hangin, at ang ibig sabihin nun ay masarap ang tulog naming lahat, lalo na yung batang maliit. Sobrang lakas ng hangin guys, kung makikita nyo nasisira yung aming canopy dyan, umuuga siya kasi nga sobrang lakas talaga ng hangin. And yun na yung last ganap namin nung gabi dahil hindi na rin ako nag-video dahil nagpahinga na rin kami dahil sobrang nakakapagod yung biyahe. Kasi ito yung ganap namin nung morning. Nagising ako ng 6 AM in the morning kasi yung mama ko sumisigaw nang wala na yung tubig sa dagat. At yun nga dahil naging low tide pala siya every 6 AM hanggang I think 12 noon. So, medyo nakakasama ng loob sa part namin guys kasi dumating kami ng 4:30 tapos 5:30 bawal nang maligo sa dagat dahil wala daw silang lifeguard. So, sa morning naman naging low tide and hanggang 12 din lang kami. So, hindi kami nakapag-enjoy maligo sa dagat. So, yun lang yung disadvantage nung beach. Hindi nila tayo in-inform na naglo-low tide sa morning. So, I think normal lang naman yun. Pero yun nga, natsyempohan namin na low tide. So, nakakalungkot ng onte sa part namin. And ayun nga, ito yung ganap namin ng morning. Tamang muni-muni lang. And ang ganda kasi ng paligid. Lalo na kung gigising ka na ganito yung bubungad sa'yo. Yung nature, sobrang nakaka-relax. And lalo na kapag kasama mo yung family mo, diba? Sobrang ang sarap sa feeling, ang sarap simulan ng araw na ganito yung bubungad sa'yo. Kaya nga, hindi ka na din tayo, Oliver! Hindi ko naman babasain kung hanggang dito na. Bawal yung mata ko mabasa sa tubig dagat eh. Mamaga. Yan dito lang, umalog dito. Tapos na! Tanganing mga pag nag-ano na yan, alas 8, mainit na yan. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night sky. And after an hour nga na magmuni-muni and libutin lang yung paligid, nakapag-decide kami na i-prepare na yung food para naman this will serve as our breakfast and for lunch na din. Chep-chep! Ba't yan ang pinaglalaroan mo? Hayaan mo yan. Sep, punta doon kay Lola, oh. Halika na, punta tayo doon. Pwede mo ng chinelas mo. And naglakad-lakad na nga lang ulit kami habang nagluluto yung dalawang boys doon sa tent. So, naglakad-lakad lang kami dito para tignan din yung paligid. And as you can see, talagang yung tubig nandun pa sa pinakadulo.
Tapos ito, tingnan nyo, puro ano na siya, sand. So talagang naging low tide siya sa morning and mabalik siya ng 12 noon hanggang hapon siguro. So yun yung time ng low tide siya. So kung pupunta kayo dito sa Manuel Uy Beach Resort, I think mas maganda pumunta kayo ng mga late in the afternoon, siguro mga 1 p.m. onwards. So doon makakapag-swimming kayo kasi nga by 5:30 p.m. is bawal na sa kanila mag-swim kasi nga wala daw silang lifeguard. And by the way guys, to give you an idea about the expenses we had here sa Manuel Uy, ilalagay ko na lang dyan, ino-note ko na lang din para i-post nyo na lang so you can have an idea if ever you want to go here. So, ang payment namin per pax is 350 and kapag 6 years old and below naman is half payment. And then we had to pay the tent pitching for 250 pesos for medium size and 350 or I think patas pa yung depende sa size ng tent. And yung 3 years old naman pababa is free of entrance na siya. So yeah, that's it for the rates. And then yung check-in time naman nila is 2 p.m. hanggang 12 noon the next day. So late na kami dumating dito kasi nga late na rin kami umalis ng Manila. Kaya dumating kami dito ng 4:30 tapos hanggang 12 noon lang kami in the morning. So alanganin yung dating namin at alanganin din yung alis. So better if you want to go here, dapat morning pa lang nakaalis na kayo. So 2 p.m. pupunta na kayo dito. I mean, andito na kayo by 2 p.m. So, ma-enjoy nyo yung the rest ng afternoon na makapag-swimming sa beach. So, by the way guys, ito yung way papunta sa beach 1. Kasi yung napwestuhan namin na location nung tent is beach 2 na pala siya. So, ito yung way papuntang beach 1. So, hindi na kami dumiretso kasi sobrang layo at sobrang init din. But ito yung beach 1 nila. Medyo malawak din pala tong Manuel Uy. At naglakad-lakad na nga kami dito sa pinaka-beach nila. Kung makikita nyo, sobrang layo nung pinag-low tide nung beach. Talagang ito, kung may tubig siya is malalim na banda dito. Pero tignan nyo, sobrang lawak nung low tide niya. Kaya pupunta kami doon para at least makapag-swimming kahit papano. Hindi na kami mapapaabot dito ng matagal kasi nga baka mamaya biglang tumaas yung tubig. So nakakatakot naman. Tapos ito yung yung ground, talagang grabe ang layo. Tapos nung pumunta naman kami sa pinakadulo, sobrang baba pa rin. Kaya hindi ko alam kung nangyayari dito sa ibang beach, pero I think oo naman, nasaktuhan lang dito sa amin nung pumunta kami. So ayun lang, nakakalungkot lang kasi hindi talaga namin na-enjoy yung swimming namin. Pero so far yung resort naman is maganda and malinis rin, may naglilinis. And ito yung lugar lang na may tubig pero sobrang baba, hindi pa abot siya hanggang tuhod. Lolo. Kagat ka niya. Ang bilis. Gusto mo? Shock ko. Dati nga doon may mga isda kanina. Mas kalagos. Pagdating namin sa doon, nakulo tayo sa. Wala, doon sa kita ang ito ang ano. Kanina yung sinasapang ko doon na init yung tubig. Ngayon na ano na. Layo eh. Ano ba yun? Nasa part na nga kami nito na bandang gitna pero grabe, sobrang babaw pa rin ng tubig. Hindi talaga siya umabot hanggang tuhod. Kaya after an hour, nagbasa lang talaga kami para maranasan lang namin yung tubig dagat. And then bumalik na agad kami sa tent, nagkumain and then nag-prepare na kami to go home na. Kasi hindi rin talaga namin na-enjoy dito and hanggang 12 noon lang naman talaga kami. So ayun, at ganun lang yung naging experience namin. Medyo 8 out of 10 siya. Yeah!
Shake it first, shake it first. Shake it first. It's not ready yet. And ayun nga guys, yung mga nangyari dito sa amin sa resort na to, just a quick and simple escape lang with family. Kung makikita nyo, ganun lang yung ganap. Kasi ganun lang naman talaga yung ganap pag nagka-camping. Para kahit pa paano makapagbawas ka lang ng stress and just a little away from the city lang. So, kahit pa paano, kahit ganun lang yung ganap is ang dami nang nabawas na stress doon. So, thank you Lord God for this moment. I will forever treasure this kind of errands with family kasi ang sarap sa feeling talaga. And yun nga, ang lalo na kapag kaharap mo is nature, talagang grabe, nakakabawas talaga ng stress. So yun nga guys, yung rate ko nga dito sa resort na to is 8 out of 10 kasi okay naman talaga yung location, okay naman yung resort, malinis naman yung resort, and sa gabi naman wala nang maingay kasi nga may mga nag-guide rin, may mga bantay rin talaga. And ayun lang talaga yung naging problem namin dito, naging low tide. And I think it's normal naman kasi it's a nature. Hindi natin mapipigilan yung nature. So, yun lang, nasaktuhan lang sa amin. Kaya 8 out of 10 kasi malinis naman talaga yung lugar. And sobrang lakas ng hangin sa gabi. Ang sarap talaga matulog. Nakatipid ng aircon. And by the way guys, ito yung parking nila. Kung makakaaga-aga nga kayo ng dating, makakahanap kayo ng pwesto doon. And mas maganda kung may car kayo tapos nandun lang sa harap is makikita nyo lang. Tapos kung may kukunin kayo, madali lang siyang makuha. And for the reference naman guys ng shower and bathroom nila, ito yun guys. Yung shower guys, 3 out of 10 kasi kailangan mo siyang kapitan hanggang matapos ka para lang makatapos ka maligo. And kung sa loob naman ng bathroom ka, wala silang tabo and balte para makaligo ka ng maayos. Meron lang sila doon bidet kaya nakakapagod maligo. Yun lang, pero so far malinis naman yung shower and bathroom nila. Yun lang ang problem talaga, yung tubig, yung balde and yung tabo, wala silang ganon. At kung naghahanap naman nga kayo guys ng ihawan or hugasan ng plato, which is ito yun, i-rate ko lang to ng siguro 5 out of 10 kasi nga yung usok, malapit lang siya sa shower and bath. So, kapag naliligo ka or katapos mo maligo, may usok ka na, yun lang. Pero so far, malinis naman din tong lugar na to and malakas yung tubig at tumadaloy din yung tubig. So, it's not a problem at all kasi nga basta malinis yung lugar is okay na tayo doon. So, may ihawan rin sila dyan kung in case na maubusan kayo ng
butane, pwede kayo dito mag-loot. And that's all guys for this trip. Masaya yung naging trip namin or journey namin dito. Kahit medyo negative yung sa beach, masaya naman siya kasi nga camping lang naman talaga yung gusto namin. So ayun, masaya naman siya, and then nakapag-decide kami na mag-prepare na ng mas maaga para makapaggala pa kami sa Tagaytay kasi dadaan kami doon. So ayun, so far naman, masaya naman dito sa Manuel Uy. Kaya kung gusto nyo rin naman itry, better is mag-inquire kayo sa page nila or magpabook kayo para mas maganda yung location na mapapwestuhan nyo. Kasi lalo na ngayon, magsa-summer, siguro punuan din sila or fully book na rin sila. So, much better na mas maaga kayong makahanap ng magandang pwesto kung gusto nyo dito mag-try, mag-beach. Ang lalim naman ng beach, parang B-I-T-C-H siya, diba? So, beach, ganun ba dapat? So, ayun, better mag-inquire kayo dito sa Manuel Uy page nila bago kayo magpunta para naman makahanap kayo ng magandang pwesto. So, ayun lang, this is the one of the best journey namin sa camping. Masaya siya and ang kalma lang. So, ayun naman yung hanap natin kapag magka-camping tayo. Masaya lang lahat and kalma lang. So, para lahat ng stress maiwan sa Manila. So, we're here naman to enjoy. So, yun lang. Enjoy lang. Nakakapagod lang talaga guys mag-pack and prepare and pack up. So, yun lang naman yung nakaka-challenging doon kasi syempre, if madami kayong gamit, talaga nakakapagod siya. But if you used to do it all the time, nakaka-enjoy siya at hanapin mo siya for the next time. So, ayun ang sense ng camping talaga. Masaya lang dapat and you enjoy everything. So, ayun, kung makikita nyo, bumiyahin na rin kami agad after that kasi nga bawal mag-park doon ng matagal. And sobrang knockout agad tong batang to. And ito, pauwi na rin kami. Dadaan lang kami sa Tagaytay later. Hindi ko na siya isasama dito sa vlog kasi nga sobrang haba na. Kaya naman, salamat guys. Thank you guys for watching. I hope to see you guys soon on my next vlog. Bye!